Hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus, for a new day. Thank you, Father God. Holy Spirit, thank you. Hallelujah. Hallelujah. Welcome dito sa ating live. Salamat sa Diyos. At tayo ay muling nagising. Tayo ay muling nandito sa bahay niya upang tayo ay magpasalamat, magpuri sa Kanya. Oh, hallelujah, Jesus. Salamat, Lord, sa panibagong umaga, Panginoon Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ang ating thumbnail. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thursday morning here in Houston, Texas. Thursday morning here in Houston, Texas. Thank you, Jesus. Holy Spirit, lead me in every step of the way. God's glory and honor. Woohoo! Hallelujah! Welcome dito sa ating live. Ang ating thumbnail, ang ating batayan, ang ating pananampalataya, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life. Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. Every moment, thank God in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat po sa iyong kabutihan. Andito na naman kami. Andito na naman kami upang ikaw ay sambahin at pasalamatan. Ayan. Welcome, welcome dito sa ating live. It's Thursday morning here in Houston, Texas. January 23, 2025. Thank you, Jesus. Thursday na ng umaga. At kahit freezing pa ngayon, pero wala ng ulan. Kaya natunaw na kahapon ay may araw, kaya natunaw na ang mga snow, pero risky pa rin ngayong umaga dahil nga freezing kagabi. So yung mga natunaw na ice ay
Tunaw na snow ay maaring naging ice. Kaya hintayin natin ang kalooban ng Diyos. Kung tayo makapagtrabaho, si Tito Brian ba ay makapagtrabaho. So, ilang araw, Lunes, Martes, Miyerkules, 3 araw na walang trabaho. So, walang pasyente, walang kita. Pero, we do not worry because God, the Lord Jesus Christ, is our great provider. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Give thanks for everything, for God is good at all times. Hallelujah. So welcome Facebook joiners, viewers, and YouTube viewers. God bless us all. Ayan. So mag-umpisa na tayo mga ka-Team Jesus. Bitan natin ang ating Panginoong Kristo. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Thank you, Jesus. Nalumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama, kay ganda ng buhay na nasa kanya. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Hallelujah, Jesus. Sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyo. Sapagkat panibagong araw na naman na kami makapagsilbi sa inyo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Isang malaking oportunidad
na kami ay muli mong ginising, muli mong binigyan ng pagkakataon na makapag-fellowship sa iyo, na makipag-ugnayan sa banal na Espiritu. Oh, hallelujah. Salamat sa mabuting pangangatawan. Salamat sa ligtas po na pagising mula sa mga anong pamang plano ng kaaway ng Diyos. Salamat po at ligtas kami sa anumang kapahamakan ang aming mga pamilya. Father God, thank you so much. Thank you for your Holy Spirit that is guiding us always. Thank you for your billions of angels na nandiyan 24/7 na nagbabantay sa iyong mga kaanakan. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Maraming salamat po. Ang aming mga pagpupuri at pasasalamat sa inyo ay hindi sapat upang maipakita namin kung gaano ka kagaling, gaano ka kabuting Diyos. Hallelujah. Salamat. Salamat. Sinasamba ka namin, Panginoong Kristo. Salamat sa iyong banal na Espiritu na nandiyan palagi, nagkukonvict sa amin, nagtuturo kung anong dapat namin gawin. Salamat. Papuri sa iyo, Diyos Ama, sa iyong sa banal na Espiritu na nangusap sa amin kahapon. Sa mensaheng iyong ipinarating sa bawat isa. Holy Spirit, thank you. Thank you. To you be all the glory and honor. Ngayon ay we welcome again the Holy Spirit sa aming kalagitnaan. Kinikilala namin na wala kaming magagawa kung wala ka, Panginoong Kristo. You are the real vine and we are the branches. Kami ay iyong mga alipin. Ang iyong mga tagasunod. Wala kaming ibang kinikilala, Diyos. Wala kaming ibang itinataas na Diyos, kundi ikaw lamang, Panginoong Kristo, ang nararapat. Ang iyong banal na dugo, ang naging dahilan upang kami ay mabigyan ng panibagong pagkakataon, ng panibagong buhay. Nagpapakumbaba kami sa trono ng iyong kaawaan. Linisin mo ang aming mga isipan. Linisin mo ang aming mga puso. Kailangan ka namin, Panginoong Kristo, sa aming mga buhay. Wala kaming maaring ipagmayabang ni kahit kaunti. Sapagkat kami ay nailigtas ng dahil lamang sa kaawaan ng Diyos Ama. Oh, hallelujah. We welcome your Holy Spirit in our midst today. We welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place, where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth.
I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Sinasamba ka namin. Banal na Espiritu, sa Espiritu at sa katotohanan. Itago mo po ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Jesucristo na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang iyong kapangyarihan, ang kapangyarihan ng Diyos Ama, ang pagmamahal, ang kaawaan na walang hanggan, ang kanyang makapangyarihang mga gawa. Hallelujah. Dinideklara namin na ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At maraming salamat po. Hayaan mo kami ay bigyan mo ng maayos na connection na maraos namin ang Bible study na ito, ang iyong Bible study ng maayos, ng punong-puno ng iyong mga mensahe, at na maging matagumpay kami sa aming paglalakad, sa aming pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Thank you, Holy Spirit. Binabalik namin ang lahat ng papuri at parangal sa kay Panginoong Diyos Ama. In Jesus' name, with the Holy Spirit. Amen. Hallelujah! Welcome again dito sa ating live. Si Tita Vince ay fresh from the bed. Yeah, maaga akong nakabangon ngayon. Maaga akong nakabangon at uminom agad ako ng Myluya. Ginger tea na sariwa ang aking iniinom. 2 basong mainit-init na tubig. Yun lang ang ating iniinom, mga ka-Team Jesus, nang sa ganoon ay matutunaw ang mga anumang mga taba na hindi karapat-dapat sa ating katawan. So, ingatan natin ang ating katawan. So, pagkatapos ng 2 basong Myluya o ginger tea, ay mga ilang minuto yan ay ayan na. Punta na agad ako sa comfort room at success. Kaya, ang gaan-gaan ng aking pakiramdam, ang gaan-gaan ng aking tiyan. Kasi ang aking mga dumi nung nakaraang araw, kahapon ay nailabas na. Ganon din yun. Ganon dapat ang gagawin natin, mga ka-Team Jesus. Dapat araw-araw tayong mag-recharge. Araw-araw tayong maglinis sa ating katawan. At araw-araw din tayong maglinis sa ating mga kaluluwa. Sa ating mga espiritu. So, bawal ang mga junk foods, bawal ang mga soft drinks at iba pang mga inumin, sugary, na ito ay hindi mabuti sa ating katawan. So, mas mabuti pa rin ang warm water o mainit-init na tubig at lagyan natin ng ginger. So, yun lang, mga ka-Team Jesus. Tamang-tama na yan, mga ka-Team Jesus, para sa ating katawan. Dahil ang ating katawan ay temple of the Holy Spirit. Kaya kailangan natin itong ingatan at alagaan. May responsibilidad tayo, mga ka-Team Jesus, sa ating mga katawan. Kaya dapat ay panatilihing malusog ang ating mga katawan para sa kapurihan ng Diyos Ama. At tayo ay maging kapaki-pakinabang sa Kanyang kaharian. Okay. So dito tayo, mga ka-Team Jesus. So balikan natin ang mensahe ng ating ng banal na Espiritu.
kahapon, at yun ay ang pagmamahal ng Diyos na walang maaring makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Kahit ano pa man niyang kaguluhan, kahit ano pa man niyang mga paghihirap. So, walang maaring makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak. At tayo ay nailigtas ng dahil sa ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, kaya tayo ay itinuring ng anak ng Diyos Ama. And we can call Him Abba. We can cry and call Him Abba Father. Ayan, Diyos Ama. Amang nasa langit, kagaya ng sinabi ni Panginoong Jesucristo. Father God, Amang nasa langit. Father God in heaven. Ayan. So, yun, ganun din ang ating pwedeng gawin. Okay, so dito na tayo sa panibago nating passage. Dito na tayo sa chapter 9. Chapter 9 na tayo, mga ka-Team Jesus, ang Diyos at ang mga Israelita. So, ang Diyos at ang mga Israelita, ano kaya ito? Ang nais iparating ng banal na Espiritu. So, dito tayo sa chapter 9. Chapter 9. 1:23, 25. So, ngayon ay Thursday, January 23, 2025. Hallelujah! God willing ay ilang araw na lang mga ka-Team Jesus. At matapos na ang unang buwan ng taong 2025, no? God willing. Ay ingatan tayo ng Diyos, ang ating mga pamilya, at walang masamang mangyayari sa atin. Makaraos tayo sa buwan ng January. Ang bilis, no? So dito tayo, ang Diyos at ang mga Israelita. So, Romans 9 verses 1. So, tingnan natin hanggang kailan to. Okay, 1 to 18. Romans 9, 1 to 18. Ang pamagat dito, ang Diyos at ang mga Israelita. Ano kaya ang nais iparating ng ating Panginoong Jesucristo dito, ang banal na Espiritu? Okay, dito tayo sa 1. Ngayon, ako na nanampalataya ni Kristo ay may sasabihin sa inyo. Ito si Pablo to nagsasabi, ha. Totoo ito at hindi ako nagsisinungaling. At pinapatunayan ng banal na Espiritu sa aking konsensya na totoo ang sasabihin ko. Nasa 2. Labis akong nalulungkot at nababalisa para sa aking mga kalaki at kababayang Hudyo. Kung maaari lang sana, ako na lang ang sumpain ng Diyos at mahiwalay kay Kristo. Maligtas lang sila. 4. Asa na yun? 2. Tapos, andito na tayo. 2. Ang 3 pala ay para sa akin, para sa aking mga kalaki at kababayang Hudyo, kung maari lang sana ako na lang ang sumpain ng Diyos at mahiwalay kay Kristo, maligtas lang sila. 4. Bilang mga Israelita, itinuring sila ng Diyos na kanyang mga anak. Ipinakita niya sa kanila ang kanyang kadakilaan. Gumawa ang Diyos ng mga kasunduan sa kanila. Ibinigay sa kanila ang kautusan, tinuruan sila ng tunay na pagsamba. Maraming ipinangako ang Diyos sa kanila. 5. Ang kanilang mga ninunoy, mga pinili ng Diyos at nagmula sa kanilang lahi si Kristo nang siya'y maging tao. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na dapat purihin magpakailanman. Amen. 6. Hindi ito nangangahulugan na hindi natupad ang mga pangako ng Diyos dahil hindi sila sumampalataya. Sapagkat hindi naman lahat ng nagmula kay Israel
ay maituturing na pinili ng Diyos. At hindi rin naman lahat ng nagmula kay Abraham ay maituturing na mga anak ni Abraham. Sapagkat sinabi ng Diyos kay Abraham, ang mga anak lang na nagmumula kay Isaac, ang mga lahi na aking ipinangako. So, ang mga anak lang na nagmula kay Isaac. So, ito ay nasa 7 mga ka-Team Jesus. Yan o, ang emphasis natin dito. Sapagkat sinabi ng Diyos kay Abraham, ang mga anak lang na nagmumula kay Isaac, ang mga lahi na aking ipinangako. So saan nagmula ang lahing ipinangako ng Diyos? Kay Isaac, hindi kay Ismael. Dito tayo sa 8, ang ibig sabihin, hindi lahat ng anak ni Abraham ay itinuturing na anak ng Diyos, kundi ang mga anak lamang na ipinanganak ayon sa ipinangako. Sapagkat, dito tayo sa 9, sapagkat ganito ang ipinangako ng Diyos sa kanya, babalik ako rito sa ganito ring panahon, sa susunod na taon at magkakaroon ng anak na lalaki si Sarah. Ayan, so yung pinangako ng Diyos Ama through Isaac at hindi kay Ismael. At sa kung sino pa man, no? Number 10. Hindi lang yun, kundi nangyari rin ang ganoon sa dalawang anak ni Rebecca sa ating ninunong si Isaac. Ipinakita rin ng Diyos na hindi lahat ng nagmula kay Abraham ay itinuring na mga anak niya. 11 and 12, bago pa man ipanganak ang kambal, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang nakakatanda sa nakakabatang kapatid. Sinabi ito ng Diyos noong wala pa siyang nagagawang mabuti o masama. Noong wala pa siyang nagagawang mabuti o masama, para patunayan na ang pagpili niya ay batay sa sarili niyang pasya at hindi sa mabubuting gawa ng tao. No, wala. So dito yan, no, sa 11 and 12 yan, mga ka-Team Jesus, 11 and 12. Ito yung ang dalawang anak ni Isaac, si Esau at saka si Jacob. Ayan. Mamaya ay, as the Holy Spirit reveals, ipaliwanag natin. So, ang kanyang pagpili ay batay sa sarili niyang pasya at hindi sa mabuting gawa ng tao. Dito tayo sa 13, gaya nga ng sinabi ng Diyos sa kasulatan. Minahal ko si Jacob, pero si Esau ay hindi. Baka naman sabihin ng iba na hindi makatarungan ang Diyos. Aba, hindi. 15. Sapagkat sinabi niya kay Moises, mahahabag ako sa gusto kong kahabagan. Maaawa ako. O ayan, dito naman tayo sa 15. Emphasis natin ang mga verses na ito. Sapagkat sinabi niya kay Moises, mahahabag ako sa gusto kong habagan. Maaawa ako sa mga gusto kong kaawaan. Kung ganoon, ang pagpili ng Diyos ay hindi batay sa kagustuhan ng tao o sa paggawa niya ng mabuti, kundi sa awa ng Diyos. Hallelujah. Dito yan sa 16. 16 yan. Sapagkat ayon sa kasulatan, sinabi ng Diyos sa Faraon, pinayagan kitang mabuhay dahil dito, para maipakita ko ang kapangyarihan ko sa pamamagitan mo at makilala ang pangalan ko sa buong mundo. Kaya nga, kinaawaan ng Diyos ang ibig niyang kaawaan at pinatitigas niya ng ulo ang ibig niyang patigasin.
Amen. Salamat sa Diyos sa kanyang salita. Hallelujah. Holy Spirit, thank you po sa iyong mga salita. Mangusap po kayo sa araw na ito. Buksan mo mga isipan ng kahit sino mang iyong na makakarating ang mensaheng ito. At nang sa ganoon ay masunod namin ang kalooban ng Diyos. In Jesus' name, Amen. Okay, balik tayo dito sa simula ng ating passage, mga ka-Team Jesus. Dito, makikita natin na alam na natin, di ba, na ang Israel is the apple of God's eyes. Ang Israel ay mahal ng Diyos. It is God's nation, ang Israel. Kaya ang sabi dito ni Pablo, nalulungkot siya doon sa mga kasama niya, sa mga kalaki niyang Israelita. Sapagkat alam na natin na itinanggihan nila ang Misaya, tinanggihan nila at hinaghihintay pa sila ng ibang darating. Hindi sila makapaniwala na dumating na ang Misaya, na kung saan ang Misaya ay wala. Hindi dumating na mayroon siyang karwaking ginto o dumating na mayaman o dumating na ganyan. Yun ang inaasahan ng ng mga Israelites. Subalit, opposite ang ginawa ng Diyos Ama. Pinarating niya ang kanyang anak sa pamamagitan ng in a humble way, no? Sa kababaang sitwasyon. Biruin mo yan na doon lamang niya pinasilang ang kanyang anak sa sabsaban ng mga baka. The lowest of the lowest na sitwasyon. Tayo ay mga mahihirap. Maring maghirap man ang buhay natin. Pero kung hindi naman, yung mga anak natin, hindi naman natin yan na isinilang doon sa ng mga hayop. No? Bakit? Kasi mahal natin ang ating mga anak. Subalit sa sitwasyon ng anak ng Diyos, hinayaan niya na yun ang mangyari upang sa ganoon ay maipakita ang kababaang loob. Walang pwedeng magkumpara sa hirap na dinanas ni Panginoong Jesucristo nung siya ay isinilang bilang tao. At siya ay isinilang sa pamamagitan ng mga magulang na mga karaniwan. At doon pa nakatira sa Nazaret, na kung saan alam na natin na walang mabuting reputasyon ang Nazaret. No? Pero doon niya pinili ang lugar na yun. Pero ang Israel hindi tumanggap sa kanya. Sila pa ang sabihin nating nagpalansang, no? Nagpapako kay Panginoong Jesucristo sa krus. Kaya ang sabi dito ni Paul, nalulungkot siya. Labis, no? Labis akong nalulungkot at nababalisa para sa aking mga kalaki. Kung pwede daw sanang siya na lang ang parusahan, ang isumpa ng Diyos. Kaya nga, mga ka-Team Jesus, nang dahil sa pagiging stubborn ng mga Israelites, ay sila, in-scattered sila ng Diyos Ama. Kaya ang mga Israelites ay all over the world silang nakarating. Na-scattered sila. Mayroong sa Asia, mayroong sa Europe, mayroong sa Amerika, kung saan-saan ang mga Hudyo nakarating dahil they were scattered because of their stubbornness. No? Yun ang naging sumpa ng Diyos Ama sa mga Israelita kahit na mahal niya ito. Subalit, kung titingnan mo mga ka-Team Jesus, yung mga Israelites all over the world, yung mga Hudyo all over the world, dito halimbawa sa Amerika, ang mga Hudyo dito, mga mayayaman sila. Gabi ang yaman ng mga Hudyo.
Saan man sila pumupunta, ang yaman ng mga Hudyo. Why? Because the Lord blessed them. God Almighty blessed them. Mahal ng Diyos ang mga Israelites. At ngayon, ang prophecy nga, na kapag ang mga Israelites ay makabalik na doon sa lupang pinangako, which is the Israel. Israel is the promised land, no? Doon sa lupang ipinangako ay magdarating na si Panginoong Jesucristo. Yun yung mga prophecy. Kasi nandoon yun sa Revelation. Darating na, babalik na si Panginoong Jesucristo kapag ang lahat ng mga Hudyo magkaroon na ng tribulation, ang lahat ng mga Hudyo ay makabalik na doon sa lupa ng Israel. Kasi yun ay ipinangako ng Diyos Ama sa kanila. They will return, no? From being scattered all over the world. So yan ang hindi natin alam kung anong mangyayari. It's only God. Even the Lord Jesus Christ doesn't know when is the right time. When is the time na siya ay muling babalik? When is the time na tayo ay huhusgahan ng Diyos? Kaya habang hindi pa yung dumarating tayo, we have the joy of the Lord, we have the expectancy na darating ang panahon na yun. Kaya para tayong mga virgins, yung 10 virgins na yun, yung 5 virgins na yun, na iniingatan nila ang kanilang mga oil lang sa ganoon pagdating ng groom ay hindi sila mawawalan ng oil. Gaya din yan sa atin. Iniimbak natin ang ating mga natutunan sa Diyos, sa salita ng Diyos sa ating Bible study, at ito'y ating nilalakaran sa araw-araw ng buhay natin habang tayo ay we are expecting, umaasa tayo, di ba? Mayroon tayong inaasahan na darating. It's the hope of glory, who is Jesus Christ. So dito sabi ni Pablo, kung sana siya na lang ang parusahan, siya na lang ang isumpa ng Diyos. Kasi sa Israel ibinigay ng Diyos, di ba? Una is salvation belongs to the Jew. So, ang kaligtasan ay para sa mga Hudyo. Subalit ito ay tinanggihan ng mga Hudyo at hindi nila kinilala ang ipinadala ng Diyos Ama, ang Anointed One o the Messiah. Kaya yun ang nangyari. At kaya nga dahil doon ay ibinigay niya sa mga hintil ang kaligtasan, sapagkat ito'y tinanggihan ng Israel. My people, yun ang sinasabi doon. My people. Ang mga Israelites. Okay? So, ang sabi dito, kahit ganun pa man, na ang mga Israelites ay hindi tumalima o kaya hindi tumanggap, hindi kinilala ang anak ng Diyos na si Jesucristo, hindi ibig sabihin na ang pangako ng Diyos ay hindi natutupad. Ang ating Diyos Ama ay tapat sa kanyang mga pangako. Ang pangako niya, hindi lahat ng mga anak ni Abraham ay maituturing na kanyang mga anak. Tandaan natin na si Abraham ay mayroong 2 anak. Ang unang anak niya ay si Ismael. Ito ay nagdahil sa plano, ginawang plano ng tao. Ang tao ang gumawa ng plano na yun. Pinangunahan ng tao ang gusto ng Diyos, kaya nabuo si Ismael. Pero si Ismael ay hindi siya ang ipinangako ng Diyos kay Abraham. Ang sabi ng Diyos, sa ganitong panahon din, babalik ako. After a year, sa ganitong panahon din, babalik ako. No? Sabi dito, sa ganitong panahon din, babalik ako. Babalik ako. At magkakaroon na ng anak na lalaki si Sarah. Yun ay nasa 9.
Romans 9 verse 9. So, hindi yun ang ipinangako ng Diyos Ama, kundi ang ipinangako niya ay si Isaac. Na yung sinabi niya kay Abraham, na Abraham, ang iyong laki ay magiging kasing dami ng mga bituin sa langit. Kasama doon si Ismael. Yung Arab countries, yan yung si Ismael. Tingnan mo yung Arab countries, they are Muslims. They don't believe in Jesus Christ. Ang laki ni Isaac, yun ang naniniwala kay Kristo. Kasama tayo doon sa lahi ni Isaac. Hallelujah. Kasama tayo sa ipinangako ng Diyos Ama kay Abraham. At sinabi din dito na kahit yung dalawang anak ni Rebecca, yung anak ni Isaac, so may dalawang anak si Isaac, si Esau, at saka si Jacob. Si Jacob, magkakambal sila, si Esau at si Jacob, pero ang unang sabihin natin, unang naisilang ay si Esau, kaya siya ay panganay. Subalit, si Jacob ay hinawakan niya yung sakong, diba, yung heel, yung heel ni Esau, hinawakan niya. Na, yun ang ibig sabihin dito sa salita ng Diyos na maglilingkod. Ayan, nandito sa 11:12. Bago pa man ipinanganak ang kambal, sinabi na ng Diyos kay Rebecca, maglilingkod ang nakakatanda sa nakababatang kapatid. Sinabi ito ng Diyos nung wala pa siyang nagagawang mabuti o masama para patunayan na ang pagpili niya ay batay sa sarili niyang pasya at hindi sa mabubuting gawa ng tao. So, ang pagpili ng Diyos kung sino ang kanyang gustong gamitin, sino ang kanyang magugustuhan, sino ang kanyang pipiliin, kung sino ang ano ba yan, yung who is being pleasing sa kanyang paningin. Yung kapuri-puri sa kanyang paningin, yung kaiga-igaya sa paningin ng Diyos. Yun ang kanyang pinipili. Ginawa ito, sinabi na ito ng Diyos Ama kay Rebecca. Bago pa man, nasa sinapupunan ang kambal na yan. Hindi pa sila nakagawa ng mabuti, hindi pa sila nakagawa ng masama. Dahil, anong sabi sa salita ng Diyos? Na ito'y magpapatunay na hindi sa kabutihang nagawa ng tao na tayo ay pinili ng Diyos, kundi sa sarili niyang pagpapasya in His own decision that He chose a person that He loves. Ang Diyos lamang ang nakakaalam kung sino ang kanyang pipiliin. But we are blessed sapagkat isa tayo sa mga pinili ng Diyos na marinig ang katotohanan, matanggap ang katotohanan, makatanggap ng libreng kaligtasan at ngayon tayo ay namumuhay ayon sa kalooban ng banal na Espiritu. Hindi lahat. Sabi dito, hindi lahat. So kung ikaw man ay isa sa mga yun, na napinili ng Diyos, hindi dahil sa iyong kabutihang loob, hindi dahil sa mabuting tao ka, no, kundi dahil, anong sabi dito? Dahil sa mahahabag ako sa gusto kong kahabagan, maaawa ako sa gusto kong kaawaan. Dito tayo sa 18. Kaya nga, kinakaawaan ng Diyos ang ibig niyang kaawaan at pinatitigas niya ang ulo ng ibig niyang patigasin. Kaya si Pharaoh, di ba naalala ninyo yung si Moses at si Pharaoh na sa halip na okay, ni-release na ni Pharaoh ang mga Israelites. Okay, release, go na, you can go na. After yung namatay ang kanyang anak, ang kanyang firstborn, namatay. Ang male firstborn namatay dahil sa sumpa. Angel of death. Yung last na
last na sumpa, last na curse. No? Sa halip na tuloy-tuloy na niyang palayain ang mga Israelite, anong ginawa niya? Inano pa niya? Tinugis pa niya yung mga Israelites na yun? Hinabol pa niya? Na ito yung sabi dito. Kinakaawaan ng Diyos ang ibig niyang kaawaan. Pinapatigas niya ang ulo ng ibig niyang patigasin. Nang sa ganoon, no, pinapayagan kitang mabuhay dahil dito para maipakita ko ang kapangyarihan ko sa pamamagitan mo at makilala ang pangalan ko sa buong mundo. So, pinatigas niya yung ulo ni Pharaoh para sa ganoon, sa pamamagitan nun, makikita ng buong sanlibutan ang kapangyarihan ng Diyos Ama. So, nung nagpapahinga ang mga Israelites doon sa wilderness, no? Kaparangan. Ngayon, kasi nga, tubig na, dagat na, wala na silang mapuntahan. Kaya nagpahinga, doon sila nagpahinga sa gabi. Nakita nila na parating ang mga sundalo, malayo pa. Ang sundalo na Pharaoh. Malayo pa. Ay, nagkagulo na naman sila, nagsigawan na naman sila. Ay, mamamatay na tayo dito. Ayan na ang mga sundalo. Kung nakita nyo yung palabas na yan, yung movie na yan, very exciting yun eh. Kung first time mong pinanood yun at hindi mo pa alam yung kalalabasan. No? Ay, nandyan na! Nagsisigawan na yung mga Israelites Moses! Tapos si Moses na nahimik, anong gagawin namin, Father God? Lord, anong gagawin namin? Ang sabi ng Diyos, okay. Itaas mo yung rod mo, yung kanyang tungkod, taas mo dyan sa dagat. Ganyan. Kasi wala na silang escape. Nasa dulo na sila, nasa dagat na sila eh. Wala na silang mapupuntahan. Okay? So, anong sabi ng Diyos? Okay, taas mo yung iyong tungkod. Manalangin ka. Nanalangin siya, sumunod si Moses, tinaas niya yung tungkod sa kalagitnaan ng dagat. At anong nangyari? Nahiwalay ang dagat. Sa Red Sea, nahiwalay. Okay, nahati ang dagat. At yung mga Israelites ay, ang dagat, ang tubig ay nandito sa kabila. Ano yon? Upang, ginawa ng Diyos yun upang maipakita ang kanyang kapangyarihan at makilala siya sa sanlibutan. So, anong pakahulugan nun? May mga pagkakataon na sa gustuhin man natin o ayaw, may mga tao na maaring matagal na natin silang pinagdadasal, matagal na natin silang minimisteryo o sinisharean sa Word of God, pero ang tigas ng mga isipa, ang tigas ng puso, mas lalo patuloy, mas lalo pang nagiging, demonyo, no? Mas lalo pang pinapasukan ng masamang espiritu ang mga puso ng mga taong ito. Bakit ang tigas mo? Ba't hindi mo maintindihan ang pagmamahal ng Diyos sa'yo? Mas lalo pang nagiging rebelde. Mas lalo pang gumagawa ng kasamaan sa halip na magbago. Hindi nagbabago. At sabihin natin, ang tigas ng ulo mo, hindi ka nagbabago. Alam mong katotohanan. No? Pero, hindi natin alam na yun ay pinayagan ng Diyos. Ang sabi niya sa salita niya, kinakahabagan ko ang gusto kong kahabagan. Pinapatigas niya ang ulo ng ibig niyang patigasin. Para sa ganoon, ang kaniyang kapangyarihan ay mapakita. Di ba, di nyo ba alam, may mga pagkakataon na yung mga taong yan, kapatid mo, ganyan, sila nag-persecute sa'yo, ganito, ganyan, ganito, kasi kilala ka nila eh. At nagbago ka na, binago ka na ng Diyos, so may burden ka na, i-share sa kanila ang katotohanan. So, balit makikita mo, ikaw mismo nasasaktan, kagaya kay Pablo, nasasaktan tayo na, Lord, ako na lang ang isumpa mo. Ako na lang ang parusahan mo. Wag na yung aking pamilya, wag na yung aking mga kapatid, wag na yung aking mga anak o ang aking bana. Ako na lang parusahan mo. Kasi,
nalulungkot tayo na sila ang mga taong ito, ang mga pamilya nating ito, ang mga kadugo nating ito, ang asawa natin, ang bana natin, ayaw makinig. Pero kung tayo ay na kay Kristo, nilalakaran natin ang ating pananampalataya sa Kanya. As for me and my house, we will serve the Lord Jesus Christ. Kung may isa na nailigtas, ang iyong buong sambayanan ay ililigtas din ng Diyos. Yan ang pangako ng Diyos. Kaya kung mayroon mang mga matitigas na ulo dyan sa ating mga kapamilya, sa ating mga anak, sa asawa, bana, kapatid, mga magulang, tandaan natin, hindi sila ang ating kalaban. Ang ating kalaban ay ang masasamang espiritu na nasa kanilang mga katawan. Kaya kailangan nating i-rebuke, kailangan tayong mag-warfare in the name of Jesus. Nandyan nga, nakapost nga sa vitamin eh. Ganyan ang magwa-warfare, alas 2 ng umaga, pagigising ka ng Holy Spirit, gumising ka, tumayo ka, mag-warfare ka in the name of Jesus. By the blood of Jesus, I declare, ideklara mo, na walang pwedeng no one can harm my family, no one can destroy the business that the Lord has given me, no one can destroy my marriage, no one can destroy my relationship with this, and so on and so forth. By the blood of Jesus, ganun ang magwa-warfare. Hindi natin pinapatulan yung mga masasamang espiritu na nasa katawan ng mga taong yan dahil hinayaan niya ng Diyos nang sa ganoon, He makes all things beautiful in His time. No? He makes all things beautiful in His time. Na kung saan darating ang panahon na ang taong yan ay pinili na ng Diyos upang makilala siya, makikita niya kung ang contrast ba, makikita niya ang contrast, no, yung pagkakaiba. Yung buhay niya dati at yung buhay niya ngayon na nakilala niya si Kristo. At makikita niya, wow, grabe. Ang sama ng pagkatao ko ng mga time na yun. Grabe, ang sama ko. Ang tigas ng ulo ko. Grabe, ganyan, no? So doon maipapakita ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kagalingan ng Diyos. Kung may isang taong ito, may isang kadugo na ito, isa kapamilya na ito, na hindi binibitiwan ang kanyang pananampalataya kay Panginoong Jesucristo at naniniwala siya one day, itong taong ito, itong kapatid kong ito, itong nanay ko, itong tatay ko, itong anak ko, itong asawa ko, itong asawa kong lalaki, itong asawa kong babae, one day, ako'y naniniwala na kakatagpuin siya ng Diyos at makikilala niya si Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas niya. Napapansin niyo ba yung mga taong ang tigas-tigas ng ulo, ang sama-sama, pero nung kinatagpo sila ni Panginoong Jesucristo, makikita mo yung iyak nila na, grabe yung iyak. Bakit? Doon niya na-realize nung gaano sila kasama at na hindi sila karapat-dapat na makatanggap sa kaawaan ng Diyos. Subalit ang sabi sa salita ng Diyos, ano ang sabi niya? Siya ang nakakaalam anong gusto niya, sino ang kaawaan niya. Diba? Makahabag ako sa gusto kong kahabagan. Dito sa Romans 9 verse 18 o verse 15. Mahahabag ako sa gusto kong kahabagan. Maaawa ako sa gusto kong kaawaan. You see? Hindi tayo pwedeng maghusga na yan, wala na talagang pag-asa yan. Wala na, mamamatay na yan na walang Kristo. Wala na, hindi na yan pwedeng magbago. No. Sa pamamagitan ng ating pagluhod, sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo, at patuloy nating kiniklaim sa trono ng kaawaan ng Diyos itong ating mga pamilya, itong ating mga anak, itong ating mga asawa, itong ating yung mga asawa
natin, yung mga bana o sino pa mang mga kapatid, mga kapamilya, kadugo o kaibigan, darating ang panahon, magugulat ka. The Lord will make a way where there seems to be no way. Hallelujah. Kasi, napakabuti ng Diyos. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang sabi diyan sa mensahe ng Diyos, oh. Ang sabi diyan sa mensahe ng Diyos. Ha? Siya ang pumipili. Kung ano ang kalugod-lugod sa paningin niya, siya ang pumipili. Hindi dahil tayo ay mabuti, hindi dahil tayo ay gumawa ng kabutihan sa ating kapwa, kundi kung sino ang kanyang pinipili, siya lamang nakakaalam. No? So, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa kung ganito man yung asawa natin, bana natin, kapatid natin, anak natin. Ito nawawala ng pag-asa. Bakit? Kung tayo ay nananampalataya kay Kristo, lakaran natin ang pananampalataya na yan at maniwala tayo sa kanyang mga pangako. Kagaya ko, halimbawa, ako ang unang naging born-again Christian sa aming pamilya. Yan, si Tita Jane, si Tita Julie, hindi pa yan sila mga Kristiyano, mga born-again Christian. Si Manding, yan, no, si tatay, nanay. Mga kapatid ko ang nagpipersecute sa akin, sila. Umiiyak lang ako dahil alam nila kung gaano ako ka maldita, no? Gaano ako kayo tamad, tapulan, ganyan. Palagi na, lang, kain na, kain lang, ready to na, magbuhis ka dyan para malabhan ko yung damit mo, okay? Kasi bunso ako eh. No, hayahay ba? So pag nang ako'y binago ng Diyos, hindi sila makapaniwala. Kasi sila yung unang persecutors ko. Pero hindi ako sumuko sa kanila. I did my warfare. Pinagdadasal ko ang aking mga kapatid. Ang aking pamilya, pinagdadasal ko. Magugulat ka. Wala ako sa amin. Numalis ako. Pero hindi ko binibitiwan ang aking pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. At ang kanyang pangako, Lord, ako ay nailigtas na sa aming angkan, sa aming lahi, sa aming pamilya. Yan ang pangako mo. Isa na maliligtas. You will going to save the entire family. Yan ang pinaniniwalaan ko. Kaya, kahit na masakit sa dibdib, kahit na ang sakit ng persecution na ginawa sa akin, Lord, hindi ko sinukuan ang aking mga kapatid. At nagulat ako. May ginamit ang ating Panginoong Jesucristo sa mga buhay nila upang makilala nila si Panginoong Jesucristo na hindi man sa pamamagitan ko, kundi sa pamamagitan ng iba na pinadala ng Diyos sa kanila upang malaman nila ang katotohanan, sapagkat may isang lumuluhod sa trono ng kaawaan ng Diyos para sa kanyang pamilya. Kaya kung tayo ay tinawag ng Diyos at binigyan tayo ng burden ng ating mga pamilya, burden natin sa ating pamilya, hahayaan lang ba natin na sila ay maimpirno at tayo ay nandoon sa langit? Hahayaan ba natin sila? No? Patuloy tayong magmamakaawa sa trono ng Diyos. Patuloy nating pasalamatan ang Diyos, Lord, in your perfect time. Ang aming mga kadugo, ang aking mga kapatid, ang aking ama, ang aking ina, ang aking mga anak, ang aking asawa, sila, Lord, sabay-sabay kaming magpuri sa iyo, sabay-sabay kaming magdeklara sa iyo na ikaw ang Diyos na buhay. At walang ibang nararapat. Sambahin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. O hallelujah. Ilang taon mong hihintayin ang kasagutan ng iyong dasal. Magugulat ka. What? Si Manding, nung pumunta na ako pumunta ako doon sa, ano ba yun? Sa
Cagayan. Christiana! Hallelujah! Si Bibing! Si Ate! Oh, God is awesome. See? Ganon yun eh. Ganon lang yun kasimple. Ang pag-iyak mo sa tulong ng kaawaan ng Diyos, nandoon ang Holy Spirit. Di ba alam na natin, ang Holy Spirit ang dumadaing. Ito yung burden ko. Napakabigat ang aking pamilya, Lord. Huwag mong hayaang makuha sila ng demonyo, Lord. I claim their souls, Father, for your kingdom. I claim their souls. No? Hindi pwede na tayo lamang ang makaranas sa kabutihan ng Diyos at hayaan natin ang ating mga pamilya na sila ay mawala sa landas. Marang hindi man kayo nag-uusap, subalit ikaw na nahimik ka, nilalabanan mo, nagkaroon ka ng warfare sa mga espiritu, nandiyan sa pamilya mo, nandiyan sa iyong mga kapatid, nandiyan, ako patuloy pa rin akong nagwa-warfare hanggang ngayon sa aking mga kapatid. Lalo na yung nagsiselebrate ng mga fiesta, mayroon si Maria, may kapatid ako na ganyan. Sakit ang dibdib ko niyan, iniiyak ko sa Panginoong Kristo yan, Lord. Sa yung tamang panahon, Father God, yung aking kapatid, Lord. Alam ko, kakatagpuin mo at ang pamilya niya. So, huwag tayong sumuko. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam kung sino ang kanyang kaawaan. Pinititigas niya ang loob ng ibang tao, ng ating mga kapamilya, nang sa ganoon ay pag dumating na ang panahon na ito na yung panahon, perfect time ng Diyos, na baguhin niya ang taong yun, ma-realize niya, grabe, wow, ilang taon kong sinayang ang aking buhay dahil hinayaan kong manaig ang aking likas na katawang lupa na makasalanan kaysa sundin ko ang kalooban ng Diyos. Doon niya ma-realize. At kapag na-realize na yan, makikita mo yung how passionate this person is to serve the Lord. How passionate. Bakit? Kasi nakita niya yung dati niyang buhay na ganito siya kasama at hindi siya makapaniwala na binigyan siya ng Diyos ng panibagong buhay. Na binigyan siya ng pagkakataon na mabago ang kanyang buhay. Hallelujah. Na gano'n na lamang ang kanyang passion na magsilbi sa Diyos. Bakit? Kita niya, wow, grabe. Grabe ang kasamaan ng buhay ko. Pero God is good dahil pinili niya ako. Ganon tayo eh. Ganon na lamang ang ating pagmamahal, ang ating pagsunod kay Kristo. Kasi ma-realize natin, nakita natin yung kasamaan ng ating pagkatao, yung masamang espiritong mayroon tayo noong mga panahon na nasa kadiliman tayo at andito na tayo, na we are on the light. Nasa liwanag na tayo at nakita natin yung ating buhay dati. Wow, Lord, I don't deserve you. Pero ang sabi ng Diyos, hindi kita pinili nang dahil sa iyong kabutihan. Hindi kita pinili nang dahil sa anumang ginawa mo. Kundi ako ang pumili sa iyo. Ako ang naawa sa iyo. Hindi dahil sa kabutihang loob mo. Kundi dahil sa aking kaawaan. God's mercy and His grace. Kaya, huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang mga Israelites ngayon, mga ka-Team Jesus, unti-unti na silang pinatatawad ng Diyos Ama at unti-unti na silang naibabalik. Yung si John Hagee Ministry, yung sa Cornerstone, isa sa mga ministry ng John Hagee o ng Cornerstone Church kung saan kami ay kasama doon sa family ng Cornerstone Church sa San Antonio. Isa yan sila, yung mga tithes natin, ang mga offerings natin, mayroon yung share na kung saan sila ay sumusuporta ng mga Jew
na nasa ibang mga bansa na gusto nang umuwi, bumalik sa Israel. Isa ang Cornerstone Church na sumusuporta sa mga ito para sa ganoon magbayad ng ticket nila ng buong eroplano para sa ganoon ay makabalik sa Israel itong mga Jew na wandering all over the world, scattered all over the world. So ang Diyos Ama ay puno ng kaawaan. Binabalik na niya ng dahan-dahan ang kanyang mga anak, His people, the Jew, dahil mahal niya ang mga Hudyo. Mahal niya ang Israel. At sabi nga, sino man, those who bless Israel will also be blessed. Kaya tayo pinagdadasal natin ng Israel at we are supporting Israel. Kasi yun ang sabi ng Diyos. Hallelujah. No? Kaya, huwag tayong mawala ng pag-asa para sa ating mga pamilya. Hindi natin sila pwedeng husgahan. It's only the Lord ang nakakaalam kung sino ang kanyang ililigtas. Sino ang kanyang kaawaan. Napakabuti ng Diyos. Oh, Lord, salamat po. Holy Spirit, panibagong revelation na naman po sa amin itong iyong mensahe. Nagpapatibay sa amin, nagbibigay sa amin ng pag-asa. Na ikaw lamang, Diyos Ama. Ikaw ang pumipili. Kaawaan mo ang gusto mong kaawaan. Kaya kami, Panginoon Jesus, nagpapakumbaba sa tulong ng iyong kaawaan. Niluluhod namin sa iyong harapan ang aming mga kapamilya, ang aming mga kadugo, ang aming mga kaibigan, Lord, na wala pa hanggang ngayon, ay nananatili pa rin sa kadiliman. Hanggang ngayon ay sumusunod pa rin sa kanilang mga relihiyon. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin naging bulag sa kanilang pananampalatayang wala sa iyong salita. Lord Jesus. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong pangungusap sa araw na ito. Thank you for your revelation. Hindi namin susukuan ang aming mga pamilya. Hindi namin susukuan ang aming mga kapatid, ang aming mga asawa, ang aming mga anak. Hayaan mo ang iyong kaawaan, Panginoong Jesus, ang aming mararanasan. Ang iyong kaawaan, ang mararanasan ng aming mga kapatid, ng aming mga kapamilya, Lord. Hindi namin nahahayaang sila ay kunin ang kaaway mo. Hindi namin nahahayaang sila ay mabiktima ng demonyo. Kiniklaim namin ang kanilang mga kaligtasan, Panginoon Diyos Ama. Ikaw lamang po ang makapagbibigay ng kaawaan na kailangan nila sa pamamagitan ng aming mga pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Naniniwala kaming ito'y mangyayari sa iyong tamang panahon. Na ang aming buong angkan, ang aming buong laki, ng aming buong pamilya, ang laki ng aming mga, na side ng aming mga nanay, ang side ng aming mga tatay, Lord, ay sabay-sabay kaming magpuri sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Sabay-sabay kaming magsamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoong Jesus. Holy Spirit, intercede for us, Holy Spirit. Holy Spirit. Salamat.
Salamat sa iyong comfort, Holy Spirit. Nadarating ang panahon na kaming lahat ng aking pamilya ay sasambahin ka sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat po. Salamat po. Thank you, Holy Spirit. Thank you for the comfort. Thank you for the hope. Binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at parangal sapagkat walang ibang nararapat na kilalanin at sambahin kundi ang pangalan lamang ni Panginoong Kristo. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus! Salamat po. In Jesus' name, Amen. Oh, hallelujah. Ayan, mga ka-Team Jesus. Napakabuti ng Diyos, no? Tanging ang Diyos lamang ang makapagbabago sa atin. Ang makapagbabago sa ating mga kapatid, sa ating mga pamilya. Kung sino pa mang pinagdadasal natin. Subalit, tayo ay may papel na ginagampanan. Ang ating pagluhod at ang ating paniniwala na may gagawing milagro, may gagawing himala ang ating Panginoong Kristo sa buhay ng ating mga mahal sa buhay. Kayo ba ay na-comfort? Kayo ba ay na-confirm? Na-rebuke ba kayo na hinayaan ng ninyo ang inyong mga kapatid, ang inyong mga kapamilya na hindi nyo pinagdasal, hindi nyo binahaginan ng salita ng Diyos? Kung kayo man yon na na-review, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na baguhin ang mga buhay natin. Sundin ang kalooban ng Holy Spirit, ng conviction ng Holy Spirit, at patuloy nating iluhod ang ating mga kapatid, ang ating mga kadugo, ang ating mga pamilya sa tuno ng kaawaan ng Diyos. Hindi tayo susuko para sa Kanya. No? Para sa kanila. Dahil God makes all things beautiful in His time. Hanggang sa muli, God bless everyone, and Jesus loves us. Bye-bye.